Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Jong. Nangyari ang kwento ko na ito. Nasa pagitan ng taong 2003 at 2004. Basta nasa taong yun lang. Hindi ko na matanda ng araw. Isang taon na lamang noon ay matatapos ko na ang kolehiyo. Lumipat ako noon ng boarding house. Gawa ng gusto kong samahan ang naging kaibigan kong si Walter. Magkapareha kami ng kurso. Kapwa nurse. Halos lahat ng subjects magkakasabay kami noon. Mabait ito at katunayan, wala akong problema noon sa mga aralin kasi nga naroroon siya. Tinutulungan niya ako noon. Aaminin ko na mahina kasi talaga ang utak ko noong mga panahon na ito. Yung paupahan na ito ay nasa kahabaan ng Tipadilla banda sa may syudad ng Cebu. Malapit sa Shamrock. 4 kaming nasa kwarto. Mga bed spacer kami. Mababait naman ang mga ka-roommate ko. Parang si Walter lamang din. Hindi pikuni at malakas ang sense of humor. Kami lamang ni Walter ang magkakapareha ng oras sa klase pero nagkikita-kita kaming lahat sa gabi. Bali yung dalawa ay itago na lamang natin sa pangalang Sam at Paul. Kung minsan, kapag weekend ay hindi ako umuwi sa amin. Tagabantayan lamang ako, pero malayo at nakakapagod ang biyahe. Hindi din naman kasi talaga yun yung pinakadahilan kung bakit hindi ako umuwi. Bagkos, ang dahilan, lakwat siya. Ito kasing kasama namin na si Paul, maraming pera. Ito yung laging bangkero sa tuwing gagala kami. Kung saan-saan na lamang kami nakakarating tapos madalas lasing pa ako makakauwi. Bagamat nakapangako ako sa mga magulang ko na mag-aaral ako ng mabuti pero kasabay naman noon ang bisyo. Puwera na nga lang sa droga. Minsan nga, inaaya kami ni Paul. Mantakin nyo, sa hongkera kami. Hindi naman sa nanglalait ako pero dito kasi sa hongkera matatagpuan kadalasan yung mga babaeng bayaran. Alam siguro yan ng mga taga rito. Hindi ko din alam kung uso pa ba ito ngayon. Basta si Paul na daw umano ang bahala nun. Siya na ang magbabayad sa babae. Ako noon parang gusto ko kaso natatakot ako. Iwas ako sa mga ganyan. Paano na lamang kung may bitbit na sakit yung babae, di ba? Birhen pa ako pero hindi ko kinagat ang pag-aayang yun ni Paul. Sila Walter at Sam lamang ang sumasama. Tapos kapag umuwi ay napakaingay. Nakakaya. Yung pinag-uusapan kasi nila ay yung mga nangyari habang kasama ang babae. Para ako noong nakikinig ng kwento ng kumakatay ng baboy. Ilang araw ang nakalipas. Pansin kong parang balisa si Walter. Malamlam ang mga mata niya na parang kulang sa tulog. Tapos hindi na halos nagsasalita. Ako naman noon dahil sa nag-aalala. Tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya wala naman umano. Ayos lamang siya at siguro nalipasan lamang ng gutom noon. Hindi naman ako nangulit noon. Ilang araw pa ay para bang lumala ang karamdaman ng kaibigan ko na ito. Doon na bahala na talaga ako kaya kahit anong tanggi niya sa bawat tanong ko. Ginigiit kong may karamdaman siya at sasamahan ko siya sa doktor. Magalit na kung magalit. Ayun, pumayag naman. Galit pa ang mukha nito. Nasuri siya sa may doktor. Ayon naman sa resulta ng check-up, stress lamang umano itong si Walter.
Niresetahan ng ilang bitamina pero kapag hindi pa nagiging maayos ay bumalik na lamang pagkatapos ng 1 linggo at ipapalaboratorio umano. Kahit na may karamdaman itong kaibigan ko ay napakasipag pa rin mag-aral. Hindi lumiliban. Ako na lamang noon ang natatakot para sa kanya. Putlang-putla kasi talagang itsura niya ng mga panahon na ito. Weekend uli yun. Kami lamang ang naiwan sa boarding house. Umuwi ang dalawa. Nagpaalam ang mga ito na sa susunod na linggo ay mag-hangout tumalo uli kami. Kailangan lamang nilang umuwi gawa ng namatay umano ang kaanak nila. Magpinsan po sina Paul at Sam. Pagsapit ng gabi, inaya ko ng hapunan si Walter. Hindi ito tumutugon. Nakatalukbong lamang ito ng kumot at parang tulog. Hindi ko na lamang ito inistorbo pa. Lalo na't itong si Walter ay medyo masyadong maarte sa pagkain. Nung nakahiga na ako, naririnig ko siyang umuungol. Ako yung nasa itaas ng double deck na hinihigaan naming dalawa. Sinilip ko siya. Nakataob ito. Tapos nang tawagin ko ay sinagot nitong matulog na lamang umano ako. Hindi ako mapanatag noon kasi nga nakakatakot yung pag-ungol niya. Parang nasasapian. Iba ang naririnig kong boses sa kanya. Umabot pa yun ang hating gabi. Hanggang sa bigla na lang natahimik. Hindi ko na lamang siya sinilip pa. Narinig ko noong lumangit-ngit ang pintuan at pagsipat ko, nakita kong lumabas ito. Akala ko babalik ka agad. Akala ko'y magbabanyo lang. Kaso napakatagal. Nabahala na ako kaya minatyagan ko talaga pero napakatagal talaga bumalik nito. Kaya ayun. Bumaba na ako ng higaan tapos sinipat ko siya sa may labas. Ginala ko ang paningin sa may pasilyo pero hindi ko siya nakikita. Maging sa CR nun. Bukas naman ang pinto doon at ilaw pero walang tao. Inisip ko na lamang na baka bumili ng gamot. Natulog ako. Pagsapit ng madaling araw ay bumangon ako noon tapos sinilip ko ang higaan niya sa may baba. Gumaan ang pakiramdam ko, gawa ng naroroon na siya. Nakahiga tapos humihilik pa. Medyo nakakatakot nga lang yung hilik na yon. Para bang halimaw, samantalang patpati naman ito. Pagsapit ng umaga, pansin kong tila masigla na siya. Nauna siyang gumising at kinalabit ang gitara at pakanta-kanta pa yon. Uy, ba't tikas ah? Ayos ka na ba? Umalis ka kagabi, di ba? Saan ka ba pumunta? Hinanap kita. Diyan lang sa may labas. Bakit ka naman sumunod? Natulog ka na lang sana. Ayos lang naman ako eh. Ikaw lang yung hindi ayos. Kumain ka na dyan. Tapos na ako magsaing. May Baguio beans dyan. At di naman ako kumakain yan kasi maalat eh. Ayoko na maalat. Tinapay lang yung kinain ko. Mungkahi ni Walter. Tumango naman ako. Kako tapos na pala siyang kumain. Habang nag-aagahan ako, may sinabi sa akin si Walter. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Ayon kasi sa kanya ay nilason umano siya. Tapos ang naglason sa kanya, walang iba kundi si Paul. Dagdag pa ni Walter na may kutob umano siyang hindi pangkaraniwang tao si Paul. Maging si Sam, ganun din umano. Dali-dali akong nagtanong sa mga paratang niya kung paano niya nalaman at ano ang patunay nun. Ang tatay ko, Jong, isang albularyo. Kaya alam ko yung sitwasyong ganito.
Alam kong nilason ako kasi sumuka ako ng kulay itim eh. Kala ko nga nayanggaw ako eh. Lason pala. Dagdag pa nito, doon naman sa hinala niyang aswang. Noon daw, noong nambabae sila, magkakatabi lamang sila ng silid. Ang sunod sa kanya ay si Paul. Narinig niyang umiiyak yung babae. Nagmamakaawa ito tapos may sinabing kataga na aswang umano. Yung babae nga na dapat gagamitin ni Walter ay natakot nun. Hindi natuloy yung salpukan nila. Pinukpok umano ni Walter ang dingding hanggang sa natahimik yung babae sa may kabila. Diyos mio, parang yun lang Walter, aswang na kaagad. Malay mo nagtatakutan lang. Kilala mo naman si Paul. Mahilig manakot lalo't nakainom yun. Hindi kita mapipilit, Jong, kung ayaw mong maniwala. Pero hanggat maaari ha, kang tatanggap ng pagkain galing kay Paul. O kahit kay Sam. Napailing na lamang ako noon at naisip kong baka nasiraan na ng utak itong si Walter. Dahil sa sakit, di ba? Nag-breakdown kumbaga. Sumuka kasi ito, baka kinabag o gikabuhi kung tawagin sa amin. Kabuhi na umakit sa utak. Sa mga taga Cebu o Kabisayaan, alam nila ang kabuhi kung ano yon. Nang makabalik na sina Paul at Sam, hindi na kinikibuan ito ni Walter. Parang wala lang din naman kila Paul nun. Naroroon pa rin ang ugaling mapagbiro. Ilang araw pang nakalipas ay kinausap ako ni Walter. Bakante umano ang silid sa dulo. Lumipat umano kami doon. Tanong ko naman sa kanya ay bakit kami lilipat? Natatakot ako, Jong. Hindi para sa sarili ko kundi para sa iyo. Ano? Ito na naman ba yung sinasabi mo sa akin? Dahil ba doon? Walter, hindi naman sa nangingialam ha. Parang hindi ka na matino eh. Oo, naniniwala ako sa aswang at lason pero hirap namang isipin na sila ni Paul at Sam yun. 3 buwan na natin silang kasama eh. Wala naman akong napapansin sa kanila. Pero giniit ni Walter na kung ayaw ko daw lumipat ay siya na lang. Dagdag pa niya, ako na daw ang bahala sa sarili ko. Medyo napukaw ang simpansya ko noon. Medyo mabigat kasi ang pagkakabigkas niya ng salita at naninibago talaga ako. Lumipat nga siya, Sir Seth. Ako'y nagpaiwan. Hindi maganda gawin ang isang bagay na makakainsulto sa kasama sa isip-isip ko noon. Isipin niyo na lang, hindi nagbigay ng rason si Walter kila Sam at Paul. Talagang nag-alsa balutan ito at noong ding araw na kinausap niya ako siya lumipat. Nagsawalang kibo na lamang ako noon. Nagtanong pa si Sam sa akin kung may problema ba si Walter. Sabi ko hindi ko alam. Nagdahilan ako na matagal na nitong gustong lumipat, gawa ng mainit doon sa silid namin. Kapag nasa eskwelahan kami ni Walter ay hindi na niya ako pinapansin pagkatapos noon. Yung parang galit ito sa akin. Kinukulit ko siya, tinatanong kung anong problema. Dagdag ko pa noon, baka iniisip niyang sinabi ko sa magpinsan ng mga sinabi niya sa akin. Nilinaw kong walang kibo ako at kung ano ako noon kila Paul ay ganun pa rin sa kasalukuyan. Walang nagbago. Dahil para sa akin ay wala namang kasalanan ng mga tao noon. Ang sagot na lamang ni Walter ay hayaan na lamang umano siya. Gusto niya mapag-isa. Hindi ko na lamang ito kinulit pa. Pero nakakapanibago talaga na parang tuloy magkaaway na kami noon. Hanggang sa napag-isip-isip kong hanapan ng ebidensya itong sila Sam at Paul. Para ipamukha ko kay Walter na mali siya ng hinala. Talagang nagmatsyag ako lagi noon sa magpinsan. Noong nag-aya ulit sila Paul ng gala ay sumama ako. Nagtanong pa si Paul kung bakit hindi ko daw tawagin si Walter nang maisama din at ang sabi ko naman, siguro maagang natulog yon.
Naalala ko pa noon na nasa harap kami ng SM Mabulo. Sa may isang videokyan, nagiinuman kami. Hindi nawawala sa isip ko noon yung pagmamatsyag. Binabantayan ko din noon kung may iaabot ba sa akin na pagkain si Paul pero wala naman. Tagi-isang baso pa nga kami sa inuman. Maarte din kasi itong si Paul. Ayaw ipasa-pasa ang baso. Hanggang sa natapos na yung inuman namin. Tapos ay naglakad lang kami pauwi. Mas maganda kasing maglakad kasi nakakapagkwentuhan pa kami noon. Tinanong ko si Paul kung magkakasabay ba sila sa silid ni Walter. Kung magkakasabay ba ng upa noon. Ayon naman kay Paul, hindi siya sigurado pero sa tingin niya ay nauna itong si Walter. At si Walter lamang talaga ang nasa silid. Kasi nga natatakot ang iba dito. Weirdo umano si Walter. May nakakasama minsan pero hindi nakakatagal. Lumilipat ng silid. Sila ni Sam naman noon ay nasa itaas pero nang umulan ng malakas at nasira ang bubungan, lumipat sila sa baba. Hanggang sa nakasama na nga nila itong si Walter. Siyempre, naasiwa sila kay Walter kasi nga napakatahimik. Iba makatitig. Nagbago nga lang ang ugali nito nang lumipat na raw ako. Naging palabiro na. Pero wala lang naman yun sa magpipinsan. Ang importante sa kanila ay may silid at magkakaibang higaan. Doon na ako naguluhan. Di ba nga, maglalakbay sa isip natin ang maraming katanungan. Lalo na sa natuklasan kong yon, na kinatatakutan nila si Walter. Tapos nung dumating ako, bumait. Pero sa pagkakakilala ko talaga kay Walter, napaka-open ito. Kaya ako nga siya naging kaibigan, di ba? Hindi ko alam kung saan ako papanig. Kay Sam ba at Paul? O kay Walter? Basta, napakagulo. Pinagtutulakan ni Walter na manglalaso ng magpinsan at aswang pa. Tapos sila Paul naman para sa kanila. Weirdo lang talaga si Walter. Hanggang sa inisip ko na lang ang sarili ko. Bakit nga ba ako makikialam hindi ko naman sila mga kamag-anak? Kung ayaw akong pansinin ni Walter, ayos lang. Wala ding problema sa akin sila Paul. Hanggang sa noong malapit nang matapos ang second sem, meron na akong napapansing kakaiba sa magpinsan na ito. Parang galit sila sa isa't isa. Tapos tuwing gabi ay naririnig ko ang mahinang pagtatalo nila. Bukod pa dyan ay nabanggit ang pangalan ni Walter. Maging ako noon ay nabanggit nila. Akala siguro ay natutulog na ako kasi nga napaka-kumpiyansa na lamang nilang mag-usap noon. Nagduda ako pero hindi ko agad binigyang hukom. Hanggang sa naging sunod-sunod na yung parang pagtatalo nilang dalawa. At doon na nabanggit ang katagang aswang. Doon na lumaki ang mga mata ko. Binaling ko ng dahan-dahan ang ulo ko sa higaan nila. Nakadungaw si Sam. Sobrang seryoso ng mukha nito. Habang si Paul naman ay takot na takot. Bumaba si Sam sa higaan tapos may kinuha doon sa ilalim ng katre. Kung hindi ako nagkakamali, bag niya yon. May dinukot si Sam na mahabang patalim na para bang papatay ng tao. Abot langit ang pagkatakot ko nun. Yung kinikilos pa nito ni Sam ay parang may gusto talagang patayin nun. Hinihimas-himas nito ang patalim. Tapos ay tumitingin-tingin sa akin. Dali-dali akong pumikit tapos dahan-dahan akong umusog. Sinisipat ko ang tarangkahan. Sinisigurado kong bukas ito dahil sa oras na may mangyari ay tatakbo talaga ako noon.
Bumangon naman si Paul sabay silip sa bintana. Tapos ay lumipat ito sa may pintuan. Sumilip doon at isinara ito, na siya namang mas lalong nagpatakot sa akin noon. Wala na. Patay na ako nito. Gusto ko nang sumigaw hanggang sa bigla na lang dumapa ang dalawa. Dahan-dahan itong sumilip sa bintana, na para bang nagtitik-tik. Nagsimula na akong magtaka. Duda akong hindi ako ang punteriya ng mga ito. Walang ano-ano ay bigla na lamang bumaho ang paligid, na kahit tinakpan ko pa ng kumot ang ilong ko, naaamoy ko pa rin ang samyong yon. Nakita ko ang dalawa at bigla na lamang pinatay ni Sam ang ilaw. Lumapit ito sa akin at tagwika ng, "Bumaba ka dyan! Dali! Tingnan mo yung nasa labas!" Kaagad akong bumaba noon. Tapos katulad nila, gumapang ako patungo sa bintana. Madilim sa labas pero may naaaninag naman ako. Doon ay nakita kong merong isang taong nakakapit sa isang puno. Puno ng eucalyptus yun. Nakakapagtaka. Parang itong unggoy na walang kahirap-hirap na kumakapit doon. Nakapatiwarik na nakatuwad. Hindi nakayakap. Nakakapit lang talaga gamit ang mga kamay at paa. "Aswang yan, Jong. Matagal na yan dito at kilala mo yan." Dali-dali akong nagtanong kung sino ito pero hindi kaagad nakapagsalita si Sam. Maging si Paul ay nakatitig lamang sa akin at halatang may agam-agam nun. Siniko ni Sam si Paul. Tumango naman si Paul tapos, Si Walter yan, Jong. Si Walter. At ang inaaswang yan, walang iba kundi ikaw." "Ano? Si Walter yan? Ako yung gustong aswangin? Sigurado ba kayo? Paano nyo nalaman? Kayo nga yung pinagbibintangan niya mga aswang eh." Hindi kumibo si Sam. Ay naman kay Paul, bukas na lamang daw nila ipapaliwanag. Sa ngayon, binabantayan nila ako. Para akong mababaliw kakaisip nun. Oo't may aswang pero papanong nangyari na si Walter ito? Hindi na lamang ako sumabat. Nakasilip lamang kami sa nilalang na yon. Siguro, mga 10 metro ang layo nito mula sa bintana ng silid namin. Sa likod banda ito, na kung saan tambakan ng basura doon. Maya-maya ay bigla na lang gumapang pababa yung nilalang. Isipin niyo na lang yung pelikulang The Grudge. Ganoon ang postura ng paggapang niya. Nakaangat ang siko at tuhod. Sabay kaming dumapa ng marahan noon kasi nga tinulak ako pababa ni Sam. Bumulong ito sa akin. Sisilip umano ang nilalang na yon sa bintana. Hanggat maaari ay wag akong mag-iingay. At yun na nga. Bigla na lang kumaskas ang bintana. Inangat ko ang tingin ko nun. Bahagyang gumalaw ang bintana na wari ba'y hinahawi ito ng nilalang. Kitang-kita ko noon ang kamay ng isang tao na nakausli sa may bintana. Napakaitim ng kuko nun. Tapos ay may maliliit na balahibo at kahit madilim ng konti, detalyadong-detalyado sa akin yon. Hahatawin sana ng itakyo ni Sam kaso pinigilan ito ni Paul. Hanggang senyas ng kamay lamang kami noon at walang kibuan. Sumisinghot ang nilalang na yon. Rinig ko ang kakaibang tinig na pamilyar sa akin. Walang iba kung hindi yung ungol na narinig ko kay Walter. Nagulat ako nang bigla na lang
Tinawag nito ang pangalan ko. Gasgas ang boses nun. Parang hihiwalayin ako ng diwa, Sir Seth. Maya-maya ay kinuha ni Paul ang rice cooker. Tapos ay binagsak ito sa sahig. Dahilan namang mabilis na umalis ang nilalang na yon. Pagsilip ko sa bintana, umakyat yun ng puno at hindi ko na alam kung saan napunta. Hindi na kasi namin tanaw ang taas nun. Gawa ng may bubong kasi sa likod at depensa ito sa sikat ng araw. Sa mga sandaling yun ay tila ba naging malinaw na sa akin na si Walter ngang aswang. Pero syempre, nagdadalawang isip pa rin ako. Wala pang sapat ng ebidensya. Hanggang sa tunog lang pero malay ko ba kung nagkamali pala ako nun. Ultimong sila Paul ay hindi ko pa talaga pinaniniwalaan. Kaibigan ko si Walter. Kahit papano'y may pinagsamahan kami. Kinabukasan, maaga kong pinuntahan si Walter. Wala ito sa silid niya. Nakasara ang pintuan. Wala din yung sapatos niya sa may labas. Halatang umalis yon. Umaga ang klase namin noon pero masyado namang maaga kung ganong oras siya umalis. Kapuputok pa lamang ng bukang liwayway. Inisip ko na lamang na baka umalis ito kagabi. Tapos hindi pa bumabalik. Hanggang sa noong naghahanda na ako para sa eskwela. Wala pa rin ito. Kaya naman nagtanong na ako sa landlord. Baka kasi nagpaalam sa kanya sa kung saan ito nagpunta. Doon ay nalaman kong umalis umano kagabi. Nag-alsa balutan ito. Lumipat sa kabilang paupahan sa tapat. Nakapagtataka kung bakit lumipat bumukod na nga ito ng silid nun. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin hanggang sa magkita kami sa may eskwelahan. Sa mga sandaling yon ay pangiti-ngiti na ito. Pinapansin niya na ako. Lumapit pa yun at kinausap ako pero sinakyan ko lang. Yun bang parang normal lamang na pakikipag-usap pero napatigil ako ng saglit nun. Nung araw na yun ay may kakaibang amoy kay Walter. Bagamat hindi malala pero panaka-naka kong naaamoy ang samyo at napakabaho nito. Nakakaduwal. Para bang nakatapak ng dumi si Walter. Pero patay mali siya lamang siya. Hanggang sa binanggit na naman niya si Paul. Iwanan ko na daw ang mga ito at lumipat daw ako sa nilipatan niya. Total ay may isang higaan pa naman doon at katunayan ay ipinireserve daw niya para sa akin yon. Hindi ako kumibo. Tumango lamang ako tapos nagsenyas na aalis na ako. Nung umuwi na ako, sina Paul at Sam ay nasa boarding house at hindi sila pumasok ng eskwelahan. Para bang inaantay nila ako nun. Ang sabi ni Paul ay kailangan ko daw lumapit sa isang albularyo. Sumama daw ako sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Paul, baka dumating sa punto na mayanggaw daw ako ni Walter. Sabi ko, sigurado ba talaga sila? Si Walter nga ba yung aswang? Ipinatawas namin si Walter. Doon na pag-alaman naming aswang siya. Oo, Jong, aswang siya. Kaya kami lumipat sa silid ni Walter. Napag-alaman namin na may inaaya si Walter na kaeskwela. At ikaw yun. Ikaw yun, Jong. Sabi kasi ng albularyong kapitbahay namin, sabayan daw namin sa silid para hindi makaporma. Maniwala ka sa amin. Para sa ito, Jong. Hindi tayo magkakamag-anak pero may malasakit kami sa'yo. Nakapagbitaw ako ng mabigat na salita pero tinitigan ako sa mata ni Paul. Nilaso namin si Walter. Lason yun para lumitaw yung kanyang totoong pagkatao. Pero ininda niya lang. Malakas na uri ng aswang ata yung si Walter Sabi ni Paul. Doon ay napakunot ang mukha ko.
Inamin ni Paul na nilason nga nila na siya namang tumutugma sa naging salaysay sa akin ni Walter noon. Gulong-gulo talaga ako ng Sir Seth. Hanggang sa naisip ko noon na sakyan muna sila Paul. Kung ano mang nais na mga ito. Sasakyan ko ito katulad ng pagsama sa kanilang lugar. Sabado, sumama ako. Taga Cebu nga silang dalawa. Katunayan ay malapit ang bahay nila sa banal na simbahan doon. Napakatanyag ng simbahang ito. Walang iba kundi ang simala. Ipinasuri ako sa may albularyo na nilapitan ng magpinsan. Ang sabi ng albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Jose. May marka umano ng yanggaw sa katawan ko. Kukonti na lamang umano at papasok na sa sistema ko ang pagiging aswang. Hanggat maaga pa, wag na umano akong makipag-ugnayan sa kaibigan ko. Kahit anong mangyari ay layuan ko ito. May pinasuot ito sa akin. Hindi daw ako kasi kumbinsido. Yung kwintas umano na pinapasuot niya ay mabisang pangontra yon. Mahahalata umano ang reaksyon sa mukha ng kung sino mang nilalang na ito sa oras na lumapit siya. Naniwala ako sa pagkakataong yun pero hindi ako kumbinsido talaga. Napakaraming sinabi ng matanda. Iilan lamang ang naiintindihan ko dito. Yung marka daw, tapos papasok na sa sistema ko ang pagiging aswang. Nakakapagtaka pero nalaman ko sa kasalukuyan ang mga sinasabi niya sa akin. Ito na rin ay dahil sa patuloy kong pag-aaral ng karunungan. Sabay-sabay kaming bumalik noon sa Cebu. Walang ibang laman ang isip ko noon kung hindi ang patunay. Yung kwintas na binigay ni Mang Jose, tela itong kulay pula. Tapos ay may nakakapakong maliit na bote. Parang white flower ang laki nun. Tapos ay may amoy itong parabang langis sa niyog pero napakatapang. Nung nasa eskwelahan ako ay lumapit sa akin si Walter na may bitbit pa itong suman. Inabot niya sa akin yon. Sabi niya para sa akin umano at siya ang nagluto. 3 piraso yon. Tinanggap ko ito, Sir Seth. Pero ilang saglit lang. Napansin kong tila naging balisa ito. Napakalikot na mga mata. Panay sipat sa dibdib ko. Kinabahan ako noon. Hindi kaya kumpirmado na may kakaibang reaksyon nga. Tumikit ako sa kanya pero bigla niya na lamang akong tinulak. Tinuro pa niya ako ng daliri. Tapos nang gigigil ang panga nito hanggang sa umalis yon. Pagka-uwi ko ay sinabi ko kaagad kila Paul ang natunghayan ko. Tapos ay pinakita ko sa kanila ang ibinigay na suman. Sabi naman ni Paul, itapon ko daw. Dagdag pa nito, hindi na kailangan pa ng dagdag patunay. Naasiwa umano sa akin si Walter dahil ito sa binigay na pangontra ni Mang Jose. Kinagabihan, bigla na lamang bumisita si Walter. Nasa bukana ito ng pintuan at nais umano akong kausapin. Malalim na gabi yon, kaya takang-taka ako. Sinenyasan ako ni Paul at Sam. Umiiling ang dalawa at kaagad ko namang nakuha ang ibig nilang sabihin. Tumanggi ako at ang sabi ko kay Walter, sa ibang araw na lang. Pagod kasi ako. Kailangan ko magpahinga. Umalis ito pero nakita kong nagdadabog. Sinuntok pa ang haligi pagkalabas ng paupahan. Pagsapit ng madaling araw, nabulabog kaming lahat, Sir Seth. Maging ang ibang nangungupahan doon. Nagpakita ulit ang aswang pero nagwawala ito sa may bandang likuran. Sinusuntok pa ang bintana namin
Yung mga kalalakihan noon na nangungupahan din, lumabas at pinagbabato yung nilalang pero wala lang ito sa kanya. Lumabas na rin si Paul at Sam. Maging ako noon ay lumabas na. Tinawag ko ang pangalan ni Walter. Kakwaswang siya. Layuan niya ako. Doon ay bigla na lamang tumigil ang nilalang na yon. Mabilis itong umakyat sa puno at lumundag sa kabilang bakod. Nagkasigawan pa nga mga babae doon kasi may nangungupahan sa kabilang bakod na puro babae. Nakarinig din ako ng putok ng baril. 100%. Si Walter ang aswang nun. Halos kaming lahat na nangungupahan doon. Sinugod namin ang inuupahan ni Walter sa kabilang parte. Nakasara ang pintuan. Pero ang sara nito ay nasa loob. Ibig sabihin lamang ay may tao doon sa loob. Sinisigawan namin yun na buksan ang pintuan pero walang sumasabat. Ayaw naman naming puwersahin yun dahil nga baka mas lumala ang gulo. Lalo pat naglabasan na din ang ibang nangungupahan doon at sinita kami kasi nga ang ingay. Binantaan ni Paul si Walter na kapag hindi pa tumigil ito sa paggagambala sa akin ay papatay niyo man o yun. Dahil doon ay natahimik ang mga tao. Pero wala naman kaming binanggit na aswang. Hanggang sa umalis na lamang kami. Nananabik na halong pagkatakot ako noon sa kung anong bubungad kinabukasan. Kasi nga, magkaklase kami ni Walter eh. Magkikita at magkikita kami. Pero wala si Walter. Hindi siya pumasok. Hindi ko nakita sa lahat ng subjects na magkaklase kami. Umabot na lamang ng 1 linggo. Pero hindi na siya nagpakita pa. Pinuntahan pa namin ito sa inuupahan kasama si Paul at Sam. Pero wala na ito. Doon ko naisip na baka tumigil na sa pag-aaral yon. Umiiwas ito at malamang sa malamang nagtatago. Makalipas ang ilang buwan hanggang sa nakapagtapos na lamang ako ng kolehiyo, hindi na ito lumitaw pa. Malaki ang pasasalamat ko noon kila Sam at Paul. Kung hindi pa dahil sa kanila ay malamang aswang na rin ako. Parang napakahirap isipin ano. Hindi natin namamalayan na may nakakasalamuha pala sa ating aswang. Napakahirap nilang kilatisin. Parang tao lang. Sa ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina ay meron na akong karunungan. Hindi man biyasa pero kahit papano, nakakatulong ito sa akin at sa ibang tao.